Hello! Welcome back to my channel. Kapag pinag-uusapan ang pinakakasumpa-sumpa na serial killer sa kasaysayan, halos imposibleng hindi mabanggit si Mary Ann Cotton. Si Mary Ann Cotton ay isang Ingles na ipinanganak at tumira sa London. Siya ay nagpatuloy sa isang 21 taong pagpatay. Pumatay ng 21 katao kabilang ang kanyang sariling asawa, kanyang mga ka-live-in partners, kanyang ina at mga anak. Sa videong ito ay ating alamin ang malagim na totoong kwento ni Mary Ann Cotton at subukang sagutin ang mga tanong. Ano nga ba ang ginawa niya? Bakit niya ginawa iyon? Paano siya nahuli? Anong nangyari sa kanya pagtatapos? Si Mary Ann ay ipinanganak na Mary Ann Robson, ngunit kalaunan ay pinalitan ng kanyang apelyido. Isinilang siya noong Oktubre 31, 1832 sa County Durham sa England. Siya ay isang regular na bata noong siya ay lumalaki at walang sinuman sa kanyang pamilya o mga kaibigan ang nag-expect na siya ay magiging halimaw kalaunan. Sa katunayan, ang Sunday school na pinasukan niya noong bata pa siya ay inilarawan siya bilang isang pinakapuri-puri at regular na dumadalo. Dagdag pa nila, malinis at maayos si Mary Ann na siyang ikinaiba niya sa mga kaklase niya. Nawalan siya ng ama sa murang edad. Ang mga unang taon ni Mary Ann ay ginugol lahat sa Low Moorsley, ngunit nagpasya ang kanyang mga magulang na lumipat sa Morton Village sa County Durham noong siya ay 8 taong gulang. Noong siya ay 16 taong gulang ay natanggap ng kanyang pamilya ang nakakalungkot na balita na ang kanyang ama, isang minero, ay namatay sa trabaho. Ang biglaang pagkamatay ay nagbago sa kanilang buhay. Sila ay pinalayas pagkamatay ng kanyang ama. Nakakaiyak ang bangkay ng kanyang ama ay inihatid sa pamamagitan ng Morton Colliery na nakalagay sa sako na may tatak, Property of the South Heaton Coal Company. Sila ay may eviction notice na kailangan nilang umalis sa bahay sapagkat ang bahay na tinitirhan nila, ito ay pagmamay-ari ng kumpanya na pinagtratrabahuan ng kanyang ama. Noong 1843, handa nang magpakasal muli ang ina ni Mary Ann. Problema ni Mary Ann sa kanyang stepfather. Sa sandaling muling nag-asawa ang kanyang ina, napagtanto ni Mary Ann na hindi niya makakasundo ang kanyang stepfather na si George Scott. Si Scott ay isa ring minero at mukhang ayaw din niyang makipagkasundo kay Mary Ann, kung kaya't nagpasya siya na umalis sa bahay sa edad na 16. Lumipat siya sa isang kalapit na nayon sa South Heaton at nagsimula na magtrabaho bilang nurse habang nakitira kay Edward Potter na manager ng Morton Colliery. Ang kanyang unang asawa, si William Mowbray. Matapos ang 3 taong pagtatrabaho bilang nurse, bumalik si Mary Ann sa tahanan ng kanyang ina upang maging dressmaker. Noong siya ay 20 taong gulang, pinakasalan niya ang kanyang unang asawa na si William Mowbray. Siya ay minero sa Newcastle. Pagkatapos ng kanilang kasal, ang mag-asawa ay lumipat sa Plymouth, Devon. Sila ay nagkaroon ng 9 na anak, bagaman ang 8 ay namatay ng gastric fever. Ang birth at death certificate ng kanilang mga anak ay hindi nairehistro. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng kaniyang mga anak. Sa lahat ng kanilang mga anak, ang mag-asawa ay may isang anak na babae na ang kaniyang kapanganakan ay aktwal na nairehistro sa St. Germans noong 1856.
Ang kanyang pangalan ay Margaret Jane. Namatay din siya noong 1860. Mabilis na nagkaanak si Mary Ann ng isa pang babae noong 1861 at isang lalaking anak pagkatapos. Sila parehas ay namatay ng gastric fever. Kasabay nito, ang kanyang asawa na si William na nagtatrabaho bilang foreman sa isang steam vessel ay na-diagnose na may problema sa bituka at namatay pagkaraan ng ilang linggo. Ang pagkolekta sa life insurance ni William. Si William ay may life insurance sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan, kung kaya't pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Mary Ann ay tumanggap ng 35 pounds na ang katumbas ngayon ay 3,371 pounds. Kung i-convert sa peso ay magiging 232,863 pesos. Ito ay noong taong 1860, kung kaya't ang halaga ng perang ito ay napakalaki. Pagkatapos mamatay ng kaniyang asawa at isang mayaman na bank account, si Mary Ann ay lumipat sa Seaham Harbor, kung saan nakilala niya si Joseph Nattrass, pero si Nattrass ay engaged sa ibang babae. Ang simula at pagkatapos ng isang bagong relasyon. Ikinasal ni Nattrass ang babaeng ka-engage niya, kaya lumipat si Mary Ann sa ibang lugar at nagsimula ng bagong trabaho sa Sunderland Infirmary. Sa puntong iyon, mayroon na lamang siyang 2 anak na babae. Namatay din ang kanyang 3 gulang na anak at ang naiwan kay Mary Ann ay ang kanyang bunsong anak. Nagpasya siyang ipadala ang anak sa kanyang ina para ituon niya ang kanyang oras sa trabaho sa infirmary. Ang pangalawang asawa, si George Ward. Sa panahong siya ay nagtatrabaho sa infirmary, nakilala ni Mary Ann si George Ward. Si Ward ay isang inhinyero na isang pasyente noong panahong iyon. Nagsimula ang dalawa ng isang relasyon at ikinasal noong Agosto ng 1865. Si Ward ay hindi na gumaling at namatay. Hindi inaasahan ng doktor ni Ward ang kanyang biglaang pagkamatay kahit alam niyang malubha ang sakit nito. Ang pangalawang pagkolekta ni Mary Ann ng life insurance. Ang nakasaad sa death certificate ni Ward ay siya ay namatay sa typhoid at English cholera, pero ito ay naging kaduda-duda. Muli ay kinolekta ni Mary Ann ang pera galing sa life insurance ng namatay niyang asawa at nagpatuloy sa kanyang buhay. Noong taong ding iyon, nakilala ni Mary Ann ang isa pang lalaki. Sa pagkakataong ito, ang malas na Ginoo ay isang balo na ang pangalan ay James Robinson. Si Robinson ay may 3 anak. Noong panahong iyon, si Robinson ay nagtatrabaho bilang isang tagagawa ng barko sa Sunderland. Noong Nobyembre ng taong iyon, kinuha ni Robinson si Mary Ann bilang kaniyang kasambahay. Ang pagkamatay ng isa sa 3 anak ni Robinson. 1 buwan lamang matapos sumapi si Mary Ann sa pamilya ni Robinson bilang kasambahay, namatay ang isa sa mga anak ni Robinson. Ang sanhi ng pagkamatay ay gastric fever, kung saan ay nagkataon na eksaktong parehong dahilan kung bakit namatay ang karamihan sa mga anak ni Mary Ann. Naging malungkot si Robinson kung kaya't bumaling siya kay Mary Ann for comfort and solace. Sa panahong ito, nabuntis si Mary Ann. Hindi nagtagal, nakatanggap si Mary Ann ng balita na may sakit ang kanyang ina. Binisita niya ito. Sa kanyang pagbisita, ang kanyang ina ay biglang namatay. Isa pang life insurance collection. Pagkaraang mamatay ang kanyang ina, nagpasya si Mary Ann na kunin ang kanyang anak na si Isabella
na kanyang iniwan sa kanyang ina, ilang taon na ang nakalilipas, upang manirahan sa kanya kasama ang mga natitirang anak ni Robinson. Muli, hindi nagtagal matapos sumapi sa sambahayan si Isabela, nagsimula siyang nagreklamo ng matinding pananakit ng tiyan. Namatay siya kasama ang dalawang natitirang anak ni Robinson. Ang tatlong kaawa-awang bata ay biglang namatay noong Abril. Nangulikta si Mary Ann ng life insurance para sa kanyang anak na si Isabela, ang pangatlong asawa ni Mary Ann. Bagamat nalungkot si Robinson, hindi niya naiugnay ang tuldok sa kakilakilabot na sitwasyong ito, kaya't ikinasal ang mag-asawa noong Agosto ng 1867. Nagkaroon sila ng anak pagkalipas ng 1 buwan. Noong Marso ng 1868, namatay ang bata. Nabuntis muli si Mary Ann noong Hunyo ng 1869. Si Mary Ann ay pinipilit si Robinson na kumuha ng life insurance para sa kaniyang sarili, baka sakaling may mangyari sa kanya. Nagsimula ang mga hinala. Bagamat sinubukan ni Mary Ann na pilitin si Robinson sa banayad na paraan, ang patuloy na pagtukoy sa life insurance ay nauwi sa paghihinala ni Robinson. Sinimulan niyang mag-imbestiga at nakahanap ng ilang nakakabighaning katotohanan. Si Mary Ann ay may utang na 60 pounds at nagnakaw sa kanyang asawa ng humigit kumulang 50 pounds. Gamit ang mga impormasyong ito, dinala ni Robinson ang laban nilang mag-asawa sa korte. Nanalo si Robinson at nakuha niyang alisin si Mary Ann sa kanyang buhay. Nakuha niya ang kustodiya ng anak nilang si George. Desperado at nanirahan sa lansangan. Hindi naasahan ni Mary Ann na magiging mas malala ang kanyang buhay pagkatapos siyang itapon ni Robinson sa lansangan. Ipinakilala siya ng kanyang kaibigan sa kapatid nitong si Frederick Cotton na isang biyudo at nakatira sa Walbottle, Northumberland. Si Frederick ay namatayan ng 2 anak at ang kapatid na si Margaret ang tumatayong ina para sa kanyang 2 natitirang anak. Ang pang-apat na asawa ni Mary Ann. Nakakalungkot, noong Marso ng 1870, namatay si Margaret dahil sa matinding sakit sa tiyan. Naiwan si Frederick na mas lulong sa kalungkutan. Nalaman ni Mary Ann na nagdadalamhati si Frederick at kinuha niyang perfect timing ito para pumasok sa buhay ni Frederick. Inalagaan niya si Frederick at ang mga anak nito. Kalaunan, siya ay nabuntis. Sa pagkakataong ito ay ang ika-12 niyang pagbubuntis. Hindi alam ni Cotton na 10 sa 11 anak ni Mary Ann ay patay. Ang dalawa ay ikinasal noong September ng 1870 at nagkaanak noong 1871 ng isang lalaki na pinangalanang Robert. Ang pagkikiapid ni Mary Ann. Pagkapanganak pa lamang ng kanyang ika-12 na anak, nakatanggap si Mary Ann ng balita mula sa isang dating kasintahan, si Joseph Natras. Siya ay nakatira malapit kay Mary Ann. Sa puntong iyon, si Natras ay muling single. Nagpasya si Mary Ann na ituloy ang naputol nilang relasyon noon. Kinumbinse ni Mary Ann ang kanyang asawa na lumipat sila ng tahanan para mas lalong mapalapit siya kay Natras. Ang pagkamatay ng isa pang asawa. Matapos pumayag na lumipat, nanatiling clueless si Frederick sa extramarital affair ni Mary Ann. At syempre,
Hindi rin siya aware na ang kaniyang buhay ay malapit nang matapos. Sa loob lamang ng ilang buwan, sumakit ang tiyan ni Frederick. Siya ay namatay. Si Mary Ann ay nakakuha ng trabaho bilang nurse at pumayag na magsama sila ni Natras sa bahay ni Frederick. Ang will revision ni Natras. Sa sandaling napuntis siya, namatay ang kanyang anak kay Frederick. Sa oras na iyon, nagawang kumbinsihin ni Mary Ann si Natras na baguhin ang kanyang last will and testament para ilagay si Mary Ann bilang isang beneficiary. At tiniyak niyang masakop siya sa life insurance ni Natras. Walang idea si Natras na buntis si Mary Ann sa ibang lalaki. Dumating ang hindi inaasahang kamatayan. Namatay si Natras sa gastric fever. Naiwan ang malaking bahagi ng ari-arian ni Natras kay Mary Ann at napahintulutan din siyang kolektahin ang life insurance ni Natras. Ang pagbagsak ni Mary Ann. Nagsimula ang pagbagsak ni Mary Ann noong humingi si Thomas Riley sa kanya ng tulong para alagaan ng isang babae na may sakit ng bulutong. Sinagot ni Mary Ann na may bata siyang kasama. Siya si Charles Cotton, ang huling nabubuhay na anak nila ni Frederick Cotton, na kung pwede niya itong isama. Ang sabi ni Riley, hindi pwede kasi mura pa ang edad ng bata. Ang sagot ni Mary Ann dito ay, hindi ito problema ng matagal. Mawawala siya katulad ng ibang mga Cottons. Hindi kalaunan nagkasakit si Charles at sabi ni Mary Ann, matindi rin lang ang sakit ng bata, bakit patatagalin pa? Sa loob ng 5 araw, natagpo ang patay si Charles Cotton. Hindi maganda ang kutob ni Riley, kaya hiniling sa doktor na i-delay ang death certificate ng bata habang siya ay nag-iimbestiga. Ilang araw pagkatapos mamatay ng bata, si Mary Ann ay pumunta sa insurance office para kolektahin ang insurance ni Charles. Nagulat siya nang walang pera na maibigay sa kanya hanggat walang death certificate. Ang kwento ay nalaman ng publiko. Ang isang hurado na itinalaga sa pagsisiyasat ay nagpasya na si Charles ay namatay dahil sa natural na dahilan. Binigyang katwiran din ni Mary Ann na itong si Riley ay pinaparatangan siya dahil tinanggihan niya ito. Ngunit hindi nagtatagpo ang mga kwento. Nagka-interes ang mga lokal na pahayagan at nalaman na si Mary Ann ay nawalan ng 4 na asawa, ina, isang lover, kaibigan at 11 anak. Ang pag-aresto kay Mary Ann sa wakas. Nalaman din ng mga journalist na bawat mga namatay na kamag-anak ni Mary Ann ay namatay dahil sa kakaibang pagsakit ng tiyan at gastric fever. Pati na rin ang katotohanan na si Mary Ann ay palipat-lipat ng London sa loob lamang ng maigsing panahon. Ang mga balita sa pahayagan ay nagresulta sa aktwal na pag-imbestiga ng mga pulis. Ang doktor na tumingin kay Charles ay nakapagtago ng mga samples at napag-alaman na may arsenic sa katawan ni Charles. Si Mary Ann ay naaresto at nakasuhan sa pagpatay kay Charles Cotton. Pero dahil siya ay buntis, ang paglilitis ay naantala. Noong January 10, 1873, si Mary Ann ay nanganak ng babae at ang pangalan ay Margaret Edith Quick Manning Cotton. Nagsimula ang trial ng kanyang kaso noong Marso 1873. Ang hatol na kamatayan. Pagkatapos ng mga paglilitis, a guilty verdict was agreed upon. Pagamat mukhang nawasak ang mukha ni Mary Ann, nanumbalik agad ang malamig at matigas niyang aura.
Sa wakas, siya ay nabitay noong Marso 1873 sa Durham County, Gaul. Sa lahat ng 13 na anak ni Mary Ann, 2 lamang ang nabuhay. Si George na anak niya kay James Robinson at si Margaret Edith na ipinanganak niya bago siya binitay. Mga kaibigan, napakatagal nang nangyari ang kwentong ito. Pero habang ito ay aking ikinikwento sa inyo, ang aking mga balahibo ay tumatayo. Pero sana mga kaibigan, nakakuha tayo ng impormasyon sa totoong pangyayari sa buhay ni Mary Ann Cotton. Thank you so much for listening or watching sa aking video. And if you like this kind of video, please subscribe. Kung hindi ka pa subscriber, turn on that notification bell para tayo po ay updated. Thank you and have a nice day. Bye!